Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Meling, isa ninyong loyal listener at certified na ka-YouTube. Matagal na rin po akong nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel at isa akong aktibong commenters ninyo. Sana ay mabasa nyo ito at maitampok sa inyong programa. Papa Dudut, kakaiba ang sulat na ipapadala ko sa inyo kasi hindi siya kwentong pag-ibig o pampamilya. Pero alam kong marami ang makaka-relate, lalo na ang mga listeners ninyong hindi masaya sa kanilang trabaho. Well, sa panahon ngayon ay mahirap talaga ang makapaghanap ng trabaho. Kaya kung may trabaho ka ay dapat mo itong pahalagahan. Papa Dudut, nagtatrabaho ako ngayon bilang marketing specialist sa isang marketing and advertising agency sa Makati. Actually, graduate ako ng nursing pero wala akong mapasukang trabaho noon. At maraming taon din akong natenga sa bahay. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Sabi naman ng mga kaibigan at magulang ko ay wala namang problema sa communication skills ko. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ako makahanap-hanap ng trabaho. Samantala nang dumating ang isang oportunidad sa akin ay hindi ko na pinalagpas yon. Nag-apply ako noon bilang encoder sa isang kumpanya. At kahit na malayo ang trabaho ng isang encoder sa natapos ko, ay okay lang yon sa akin. Ang mahalaga lang naman ay may trabaho ako. Pero Papa Dudut, sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako naging masaya sa pinasok kong trabaho. Isang araw tulad ng nakagawian ay maaga akong pumasok sa opisina para gawin ang mga trabahong tinambak sa akin. O Meling, kumusta ka na dyan? Hindi ka ba napapagod dyan? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa trabaho na si MJ. Lunchtime na kasi noon at karamihan ay bumababa na papunta sa cafeteria. Habang ako naman ay nanatili lamang sa aking desk nagtatrabaho. Mabuti naman ako, MJ, at saka hindi pa ako pagod. Sagot ko na lamang sa kanya habang tutok pa rin ang aking mga mata sa monitor. Naku Meling, huwag kang magpakabayani, mag-break ka muna, ang sabi ni MJ na halatang concern sa akin. Hindi pa ako pwedeng mag-break, marami pa kasi akong i-encode dito. Deadline ko kasi ngayon kay Sir Henrik. Hinihingi na raw po kasi yung mga documents sa itaas. Paliwanag ko naman sa kanya. But still, kailangan mo pa ring mag-break. Alam ko na. Total naman dalawa lang yung kapeng in-order ko doon sa coffee shop sa ibaba, sayo na tong isa. Alok niya sa akin. Naku, nakakahiya naman sayo. Wika ko. Huwag ka nang mahiya, Meling. Eto, tanggapin mo na. Pagpapatuloy ni MJ sa akin. Nag-aalilangan kong tinanggap ang isang baso ng kape. Salamat MJ. Wala yon. Dapat ang buong team ang magpasalamat sa iyo. Kasi masipag ka. Kung tutuusin dapat taasan na nila ang sahod mo. Puri pa niya sa akin. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Magdilang anghel ka sana. Wika ko pa kay MJ.
Samantala kinahapunan ay nagkaroon ng meeting ang buong department namin kung saan kasama ako. Napag-usapan na magkakaroon ng outing ang buong department at magdidistribute ng gift certificates. Natuwa naman ako kasi ang buong akala ko ay makakapagpahinga na rin ako sa aking stressful na work. Actually kami dalawa ng assistant na si Dana ang nagpaplano ng outing. And then we presented it to Sir Rams and Ma'am Osang. Ayun, nagbigay ng budget. Bukod dun sponsoran nila ang outing natin. 3 days and 4 nights for 2 with free meals. Masayang balita ni Sir Henrik sa lahat ng empleyado. Siyempre nag-cheer ang mga empleyado sa magandang balitang hatid ng boss namin. Kasama na ako. Nagpatuloy siya. Each of you will receive 2 resort gift certificates. Kunin niyo rito yung passes ninyo. Wika niya pagkatapos ay isa-isang dinistribute niya ang mga gift certificates sa lahat ng empleyado. Maliban sa akin. Sir, paano si Meling? Kasama na naman siya sa team, di ba? Wika ni Krista. Isa sa mga kaklose kong empleyado sa aming department. Of course. Here's your 2 resort gift certificates, Meling. Tila napipilit ang wika pa ni Sir Henrik habang inabot ang 2 gift certificates. Thank you po sir. Sinserong wika ko habang masayang tinanggap ang regalong yon. For the first time ay naramdaman kong parte na ako ng team. Ayan ha Meling ha, binigyan ka na ni Sir Henrik. Makakapagpahinga ka na rin sa wakas. Natutuwang wika ni MJ sa akin. Oo nga salamat naman. Sagot ko naman sa kanya. Ngunit panandalian lang pala ang kasiyahan ko nang biglang magsalita ulit si Sir Henrik sa akin. Ay sandali pala Meling. Akin na pala muna yung binigay ko sa yung resort gift certificates. Nakalimutan ko palang bigyan si Valdo. Wika niya sa akin. Lahat ng empleyado na kasama sa team ay nagtinginan sa akin. Maski ako ay nagulat at hindi ko naitago ang lungkot at disappointment. No choice ako noon kundi ang ibalik sa kanyang 2 gift certificates na ibinigay niya sa akin. Pasensya ka na ha Meling, di bale. Kung may natira pa hihingi na lang kita ng gift certificates kay Ma'am Osang. Sabi na lamang ng boss ko sa akin pagkatapos niyang kunin ng GC. Pasensya ka na Meling ha. Pabulong na wika ni MJ sa akin. Kung gusto mo ay isa na lang tong gift certificates ko. Alok niya sa akin. Ngunit tumanggi ako. Naku wag na, sa'yo na yan ang sabi ko sa kanya. Are you okay? Hindi ba masama ang loob mo? Concern niyang tanong sa akin. Medyo kasi nasa akin na yung mga gift certificate binawi pa. Mas inuna pa yung personal assistant niya kaysa sa akin samantalang hindi naman yung kasama sa team. Samantalang ako parte ng team. Medyo nilakasan ko ng kaunti ang boses ko para marinig ng lahat ang aking disappointment. Pero as expected ay dead malamang ang boss ko. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Papadudot, ganon madalas ang nangyayari sa akin sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Ewan ko ba pero para ba akong na-out of place. Sa grupo namin ay ako lang kasi ang nag-iisang contractual habang mga regular employees na ang iba. Nung unay okay lang sa akin pero hindi naglaon ay napansin kong mas binibigyan ng prioridad ang mga regular na empleyado kesa sa mga contractual na katulad ko. Bukod pa roon ay isang tambak ako noon ng mga gawain at halos wala akong oras para makapagpahinga. At isama pa rin dito yung mga supervisor kong super demanding. Sa kabilang banda, kahit na hindi ako masaya sa trato nila sa akin, ay tiniis ko na lamang yon at hindi ako nagbalak na mag-resign. Kasi ng mga panahong yon ay takot akong mawala ng trabaho. Yun nga lang ay nagpatuloy ang diskriminasyon sa akin ng kumpanya. Naulit-ulit yung eksenang may mga gift certificates o complimentary passes na galing sa kumpanya pero ako lang ang hindi nabibigyan. Sorry guys, I'm late. By the way, narito ang mga passes ninyo courtesy of our bosses. O Meling, narito ka pala. Hindi ba't sabi mo hindi ka darating? Tila nagulat pang wika ng Sir Henrik na makita ako.
Wala po akong sinasabing ganun sir. Seryoso kong sagot sa kanya. Paano yan? 5 lang yung passes na nasa akin. Eksakto lang itong sa 5 mong kasama. Inform pa niya sa akin. Ganito na lang, itatanong ko kina Ma'am Osang kung may sobra pa siyang complimentary passes. Ihingi na lang kita. Guys, pwede na raw pumasok sa loob ng theater. Pumasok na tayo, basta Miling ha, diyan ka lang. Nasa loob na kasi si Ma'am Osang, babalikan kita dyan. Sabi na lang niya sa akin. Sige po sir, wala akong ibang masabi kundi ang ganon lang. Miling, sa'yo na lang kaya to. Alok ulit sa akin ni MJ habang binigay niya sa akin ang natanggap niyang complimentary pass sa sinehan. Naku, wag ni MJ, sa'yo na yan, sige na. Pumasok ka na doon sa loob. Malungkot na sabi ko. Pero maiwan ka rito mag-isa. Nag-aalalang wika pa ni MJ. Okay lang, hihintayin ko na lang si Sir Henrik na bigyan ako. Sabi ko na lamang sa kanya. Ngunit ilang saglit pa ay tinawag ako ni Dana mula sa loob ng sinehan. Agad naman kaming lumapit ni MJ. Pinapasabi ni Sir Henrik na wala na raw extra movie passes kina Ma'am Osang. Inform ni Dana sa akin. Hindi na ako na-surpresa noon sa sinabi niya. Ganun ba? Sige po ma'am, uuwi na lang po ako. Miling, tawag naman sa akin ni MJ. O MJ, hindi ka ba papasok sa loob? Tanong ko sa kanya. Nagbago ng isip ko. Papanoorin ko na lang sa internet yung pelikula. At saka ayaw kong makita na habang nagpapakasayang manood ng pelikula ang buong team narito ka na mag-isa. Balungkot niyang wika sa akin. Paano naman yung movie pass mo? Mabilis naman siyang sumagot noon sa tanong ko. Walang kwenta yun. Tara, sama ka sa akin. I-treat muna kita doon sa coffee shop doon. Halika, pasok tayo. Wika niya pagkatapos at sabay kaming pumasok sa loob ng coffee shop kung saan ay nilibre ako ni MJ. Are you disappointed? Tanong niya sa akin habang kumakain. Ako hindi Bakit naman ako madidisappoint? Deny ko naman. Hindi ka ba talaga disappointed? Kasi kung ako yung nasa kalagayan mo, I will be upset. Biruin mo kasi marami kang sakripisyong binigay para sa progress ng kumpanya tapos ganun lang ang trato sa'yo. Panunubok pa niya sa akin. Samantala ay huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Encoder lang naman ako at saka contractual lang. Hindi tulad ninyo na regular na. Encoder ka man, may contribution ka rin sa kumpanya. Insist pa ni MJ. Sa puntong iyon ay hindi ko na naitago ang aking sama ng loob sa pagtrato sa akin sa loob ng opisina. Alam mo MJ, sa totoo lang, nagtatampo ako sa kumpanya, lalo na sa mga bosses natin. Pakiramdam ko kasi hindi ako pinapahalagahan at saka hindi man lang nila i-recognize yung talents. Mga hirap, sakripisyo at efforts ko sa pagtatrabaho. Oo, maaring encoder lang ako pero katulad ng sinabi mo may contribution din ako sa pag-unlad ng kumpanya. Kaso kabaliktaran yung nangyayari. Ako palagi yung least priority katulad ngayon. Kahit na sabihing movie pass lang yan, pero masakit talaga sa pakiramdam na parang sinisingle out ako or dinidiscriminate kasi mababa lang ang posisyon mo sa kumpanya. Doon nga lang sa mga pinamigay na gift certificates ng isang buwan, ako lang ang wala. Tapos heto nga, pagdating sa distribution ng mga regalo na galing sa mga kliyente, ako yung palaging wala sa listahan. Katulad ngayon, buti pa si Valdo na personal assistant lang hindi nakakalimutan. Hindi ko alam kung dinidiscriminate ba talaga ako o ano. Hi MJ, disappointed kong wika. Kung nararamdaman mo na parang na-out of place ka sa kumpanya, bakit hindi ka mag-resign? Concern niyang tanong sa akin. Alam mo, marami sa mga kaanak ko ang nagsasabi na mag-resign na raw ako sa kumpanya. Wala raw kasi ako mapapala bilang encoder. Pero hindi ko magawang iwanan ang trabaho ko kasi napamahal na rin naman ako sa trabaho ko bukod sa natatakot ako mawala ng trabaho. Paliwanag ko sa kanya. Bakit ka naman matatakot?
Matalino ka naman at saka may pleasing personality ka. Puri naman sa akin ni MJ. Ewan ko ba MJ pero malas yata ako sa paghahanap ng trabaho. Bago ako mapasok dito sa kumpanya 3 taon din akong walang trabaho no. Tiningnan ko naman ang sarili ko kung ano ang mali sa akin pero wala naman akong makita. Malas lang talaga ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya nga pinagsisiksikan ko na lang ang sarili ko sa kumpanya. Kasi kapag nag-resign pa ako aabutin na naman ng mahabang panahon bago ko makahanap ng trabaho. Paglalahad ko. Huwag kang sumuko sa paghahanap mo ng bagong mapapasukan. Kaysa naman sa magtiis ka sa kumpanya mo ngayon na hindi makatawang pagtrato sa iyo. Yon ang naging payo niya sa akin. Papa Dudut, masakit talaga sa pakiramdam ang sinisingle out ka sa pinapasukan mong trabaho. At kahit na pilit akong nagpapaka-okay ay hindi ko pa rin maitago talaga ang pagkadismaya ko. Pero katulad ng dati tiniis ko yon. Nagbabaka sakali kasi ako. Isang araw ay magbabago ang pagtingin sa akin ng kumpanya at kilalanin ang mga paghihirap ko sa pag-asenso nila. Samantala ay dumami noon ang naging trabaho ko sa kumpanya to the extent na inuwi ko sa bahay ang mga trabaho ko. Napapansin ko kanina ka pa nagtatype dyan, teka, huwag mong sabihin na dinadala mo dito sa bahay ang trabaho mo dun sa opisina. Pansin ni mama sa akin. Ma, kailangan ko pong tapusin ito kasi bukas na ang deadline. Sagot ko naman sa kanya. Bakit kasi hindi mo na doon tinapos sa opisina kanina? Huminga muna ako ng malalim bago ko sagutin ang kanyang katanungan. Ma, hindi kaya marami po akong ginagawa kanina? Teka, ano ba yung ginagawa mo ha? Di ba encoder ka lang doon? Bakit gumagawa ka ng presentation na ganyan? Kasama pa ba yan sa trabaho mo? Concern pa niyang usisa sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Opo ma, boss ko po yung nag-utos sa akin ito. Sagot ko pa sa kanya. Ang dami mo naman palang trabaho dyan tapos ang lit-lit ng sinasweldo mo. Naku anak, mag-isip-isip ka na. Naalarmang sabi sa akin ni mama. Ma, ayos lang po ako sa trabaho ko. At saka kung magreklamo po ako mahirap pong maghanap ng trabaho. Paliwanag ko naman sa kanya. Inaalala lang kita Miling. Kung santambak ang trabaho mo at hindi ka na makapagpahinga, mas mabuti pang mag-resign ka lang kesa naman magkasakit ka ng dahil lang dyan. Nag-aalala niyang tugon sa sinabi ko. Ma, hindi po ako mag-resign. Kasi sayang naman po yung sinesweldo ko. Pagtutol ko naman sa kanyang gusto. Teka, magkano lang ba yung sinesweldo mo? 4,800 a month? Kung paghahati-hatian mo yung mga araw na pinasok mo dyan sa opisina pumapatak lang na mahigit 200 piso ka lang kada araw. Daig na daig ka pa ng mga sales lady ng mall na kumikita na mahigit sa 400 piso. Miling, hindi ka ba niloloko ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Kumpronta sa akin ni mama. Hindi naman po siguro ma. Mahinang sagot ko sa kanya. Anong hindi Miling? Obvious namang niloloko ka ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Magkano na ba ang minimum wage ngayon? Wala pa sa kalahati ng minimum wage ang sinasahod mo Giit niya sa akin. Ma, nagtitiis lang po ako pero matatapos din po itong sakripisyo ko. Kaya hindi po ako umaalis doon kasi nag-apply po ako sa mas mataas na posisyon. At saka malay niyo po sa kasipagan ko maisipan nilang i-promote ako sa trabaho. Paliwanag ko sa aking ina. Alam mo, sinasayang mo lang ang talento mo dyan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Tingnan mo, mahigit 1 taong ka na dyan pero sila ang umaasenso hindi ikaw. Ginagamit ka lang nila Miling. Yon ang katotohanang binanggit ni mama na tila sumampal sa akin noon, Papa Dudut. Ma, hindi pa tapos ang kontrata ko dun. At saka mahal ko po yung trabaho ko. Katwiran ko na lamang sa kanya. Oo nga, mahal mo ang trabaho mo. Pero ang tanong, pinapahalagahan ka ba ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Hindi. Hindi makatawang trato nila sa mga katulad mo. Tingnan mo,
Hindi mo mabili ang mga gusto mo kasi maliit lang ang sinesweldo mo. Tapos hindi ka rin makakain ng gusto mo. Miling, naaawa na kami sa iyo ng tatay mo. Nangihinayang kami sa iyo kasi nakatapos ka ng nursing tapos ganyan lang ang trabaho mo. Bakas na bakas noon ang panghihinayang sa mukha ni Mama habang sinasabi niya ang mga yon. Huwag kang matakot na maghanap ulit ng ibang trabaho. Magtiwala ka sa sarili mo. Qualified ka kahit na anong trabaho kasi nakatapos ka naman ng pag-aaral at mataas naman ang grades mo. Magkaroon ka sana ng ambisyon, Miling. Huwag kang mamaluktot sa isang maliit na kumot. Kung kaya mo namang bumili ng mas malaki. Ang ibig kong sabihin, kung kaya mo namang makapasok sa ibang trabaho na mas malaki ang sahod huwag kang magtiis dyan sa trabahong pinapasukan mo ngayon. Dagdag pa ni Mama bago ko napagpasyahang tumigil na sa aking ginagawa para magpahinga muna kahit na ilang oras. Papadudot kahit na maraming nagsasabi na umalis na ako sa kumpanyang yon ay hindi pa rin ako nakinig at sa halip ay nagpatuloy ako sa pagtitiis. Kasi napamahal na rin sa akin kahit papaano ang trabaho ko. Bukod sa mas mabuti na yon na may sinesweldo ka kahit na maliit kesa naman sa tambay ka lang sa bahay buong magdamag. Pero syempre hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay marirealize ng kumpanya ang kahalagahan ko bilang empleyado. Papadudot pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho sa kumpanyang yon kahit na marami na ang nagsasabi sa akin na umalis na ako doon. Naging tapat pa rin ako sa trabaho ko at sinikap ko talagang makapagbigay ng contribution sa pag-unlad ng kumpanya. Ibinuhos ko doon ang lahat ng atensyon ko sa pag-aakalang matutuwa sa akin ng kumpanya at papakitaan nila ako ng pagpapahalaga. Pero mukhang nagkamali ako dahil isang araw ay muli na naman akong nakaranas ng pang-iitsapwera mula sa aking boss. Naging number 1 ang department namin sa dami ng sales at lahat ng empleyado ay pinasalamatan ni Sir Henrik maliban sa akin. Sa tingin mo ba bahagi ako ng team? Minsang tanong ko kay MJ noong break time namin at nasa pantry kaming dalawa. Oo naman, ikaw ang encoder ng team natin, sagot ni MJ sa akin. Pero bakit ganon? Pati ba naman sa simpleng congratulations? Kinalimutan pa ako ng boss natin. Wala ba akong naging contribution sa kumpanya ha MJ? Paglabas ko noon ang sama ng loob sa kumpanya. Pagpasensyahan mo na si Sir Henrik kung nakalimutan kanyang pasalamatan. Yun na lamang ang sabi ni MJ sa akin. Pero alam kong nakikisimpatya siya sa aking struggle. Sa totoo lang MJ, masakit sa akin yun. Na kinakalimutan ako. Malaki rin naman ang contribution ko sa success ng team, hindi ba? Bakit ganon? Mas pinasalamatan pa yung support team na kung tutuusin wala naman talagang contribution sa atin. Samantalang ako MJ, ang dami kong sakripisyo para sa team. Madalas ako magpuyat at mag-overtime para lang matapos agad yung presentations ng team sa top management. Tapos kakalimutan lang ako ng basta-basta MJ. Hindi naman promotion o papuri lang ang habol ko pero sana ma-recognize man lang ng buong team ang paghihirap ko. Diin ko noon. Naiintindihan kita, Miling. Sige na, huwag ka na magtampo. Wika ni MJ sa akin pagkatapos ay inalo niya ako. Basta palagi mong tatandaan na para sa akin ikaw ang pinakamasipag at pinakamagaling na empleyado na nakilala ko. Sa sinabi niyo ni MJ, muling nabuhayan ang puso ko. Tumigil ako noon sa pag-iyak at nagpasalamat sa aking kaibigan sa pagpapalakas niya ng loob ko. Samantala ay nagkaroon ng pagsubok sa aking trabaho. Napagalitan ako ng aking boss dahil pumalpak daw ang presentation ni Krista sa mga clients dahil daw sa akin. Pinaliwanag ko naman sa aking boss na hindi ko naman trabaho yon at sa halip ay trabaho ng support team. Bukod sa pagkakalam ko ay ipinasa ko yung presentation ng maayos at pulido. Pero as expected, sa akin napunta ang sisi. Sinabihan pa ako ng boss ko na hindi ko raw ginagawa ang aking trabaho. Sumagot naman ako na nagkamali siya sa pag-aakusa sa akin. Ipinaliwanag ko ang side ko
Pero hindi siya nakinig at sa halip ay nabigyan pa ako ng written warning ng kumpanya. Papadudot sa puntong yon ay natauhan na ako sa katanghan ko. Na-realize ko na ano pa ba ang silbi ng pagsisikap ko sa kumpanya kung patuloy lamang sila sa pagbabaliwala sa akin. Kaya hayon naudyukan na rin akong maghanap ng ibang oportunidad sa ibang kumpanya kung saan ay may resonable na sweldo at makataong pagtrato. Sa kabilang banda ay nag-apply ako mismo sa numero 1 kalaban ng kumpanyang pinapasukan ko noon at maswerte naman akong natanggap. Kaya hindi ako nagdalawang isip pang mag-resign sa trabaho ko para sunggaban ang napakagandang oportunidad. At yun na nga Papadudot, tamang naging desisyon kong lumipat sa kalaban ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko noon. Dahil bukod sa malaki ang sweldo ko doon, ay nakaramdam ako ng pagpapahalaga mula sa bago kong employer. Samantala lahat ng natutunan ko sa dati kong employer ay in-apply ko sa trabaho ko sa bago kong employer at masaya ako dahil nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Kasalukuyan kasing numero 1 ang bago kong employer sa larangan ng marketing and advertising at natabunan nito ang kumpanyang nag-discriminate sa akin. Sa kabilang banda ay malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa wakas ay ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang trabaho sa pinakamagandang kumpanya. Papadudot, sa ngayon ay 8 years na ako sa aking trabaho at hindi tulad ng dati kong employer. Pinagmamalaki ako ng bago kong employer dahil hindi matatawaran ang kontribusyon na ibinibigay ko sa pag-unlad nito. Samantalay nag-resign na rin si MJ sa dati kong employer 6 months pagkaalis ko. Kasalukuyan siya ngayong promo specialist sa isang kilalang meat shop. At sa maniwala kayo o hindi, asawa ko na si MJ ngayon. May 2 na kaming anak at masaya na kami sa buhay namin ngayon. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y magsilbing inspirasyon po ito sa mga tagapakinig ninyo may katulad kong karanasan. Muli ay maraming salamat, God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Meling. Tama lang ang ginawa mong desisyon na umalis sa dati mong kumpanya dahil hindi maganda ang pagtrato nila sa iyo. Wala na kasing rason para manatili at magpakamartir ka sa kumpanyang hindi nire-recognize ang mga efforts at contribution mo bilang empleyado. A company who practices meritocracy is the best company. Ang ibig sabihin ng meritocracy, sa itong paniniwala ng empleyado ay pinipili para sa kanilang talino, kapasidad o skills at hindi dahil sa kamag-anak ni boss o may kapit sa itaas. Kung ang kumpanyang pinapasukan mo ay walang naiko-contribute para sa iyong improvement, dapat ka nang umalis. Kaya sa mga ka-online natin na may katulad na problema ni Meling, mag-isip-isip na kayo. Know your worth. Pahalagahan ninyo ang inyong sarili at higit sa lahat ay ipaglaban mo ang inyong karapatan bilang isang empleyado at matuto kayong pumalag kung sa tingin ninyo ay ginugulang na kayo. Muli maraming salamat, Meling, sa pagbabahagi mo ng kakaiba ngunit relatable na kwento sa Papadudot YouTube channel. God bless and more power. Huwag mong kalimutan na hanapin ang kaistorya. Ang link po niyan ay nasa main channel na ito. Sa kaistorya po ay narrated by Jason Steele at ito naman po yung mga kwentong horror. Ganon din ang Papadudot Family na ang link ay nasa homepage ng channel na ito. Dahil pwede kayong manalo weekly ng cash prize. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papadudot Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.